Isang malamig na umaga mga paryente. Update po tayo sa farm. Nandito po tayo malapit sa ating entrance gate at kung saan nakapag-umpisa na po tayo. Nagtambak po ng mga filling materials. Ito ho kasing area na ito. Gagawin ho itong parking area. At itong naitambak na ho rito. Ito po kung tawagin nila ay at banda-banda. Ito pong galing sa ilog dinirektang itinambak ho rito. Kaya po makikita po natin halo-halo po ito. May mga boulders, yung mga lalaking bato, may mga buhangin at saka mga graba. May isa rin tayong supplier ng filling materials. Ito po kanilang isinupply po sa atin. Medyo nagugustuhan ko itong pangtambak na ito kasi medyo ho siya malagkit. Para ho siyang espalto. Ay sa tingin ko ito pag hindi ito basta-basta sumasayaw o gumagalaw pag nadaanan ng gulong kasi medyo malagkit ho siya. At ito po i-recommenda po natin gagamitin ho rito pantambak. Ganda ho ito. Parang dumidikit ho siya. Sa tingin ko ito magkakapitan lang po ito at hindi basta-basta ito gumagalaw pag dinadaanan. At ito naman po aayusin po natin itong ating lalo na dito malapit sa ating entrance yung papasok. Kasi nga po gusto natin lahat na sasakyan, ma-tricycle man, makotse, pwedeng makapasok rito. Sa ngayon ho kasi yung mga kotse, yung maliliit na sasakyan, lalo na ho yung mga lured, medyo alanganin nung makakapasok rito kasi pag siya pumasok yung uso po niya masasayad ho rito. Kaya po magtambak pa rin ho tayo rito para po yung slope niya hindi ho masyado matirik yung slope at makakapasok kahit anong sasakyan ho rito. Yan. At ito pong sa gawi pong kaliwa ho natin, nagulat ako kahapon kasi hindi ho kasi itong mga puno ng papaya, hindi ho kasi ito laging nakikita. Kasi pag pumasok ho kayo rito, pag dire-diretso, hindi mo ito makikita. Kasi natatakpan rin ito ng ating balag po ng ating ampalaya. At kahapon abalang-abala ho tayo rito sa harapan at ito tumambag sa atin. Kung hindi po ito tumatangkad, hindi ho siya nakikita. At laking gulat ko nga kasi may bunga na siya malalaki doon sa unahan. Pero yung iba namumunga na ho siya. Pero ito po yung mga malalaking bunga po. Yan. Yan. Yung hugis po ng bunga niya ay pabilog. Sa tingin ko hindi po ito red lady kasi sa pagkakaalam ko, yun pong red lady pahaba ho yung hugis nun. Maring ito po red royal. At hitik rin kung mamunga itong red royal, powered by S-Twist. Hindi ko rin alam kung ito pa red royal pero ako check na hindi po ito red lady kasi pahaba ho yung red lady yung pagkakaalam ko yung hugis nun. Yan, marami-rami din ito mga parente. Ito po yung mga seedlings po nito dinala po sa kapatid po ng may-ari at yun na nga dito ho kasi itinanim dito sa gilid kaya't hindi ho masyadong napapansin. Mabuti na lahat tumatangkad na sila, yung nakikita na. At ito naman pong isa, delikado po ito, baka madaig po ito sa mga bagon, kailangan tanggalin po itong mga puno. Baka hindi magtutuloy po ito, sayang. Pag dinaig po sa bagon, kinakapitan po kasi siya ng bagon, baka hindi magtutuloy. Yan. Marami-rami rin ito mga paryente. Yan. Nandito po tayo ngayon sa ating drip irrigation kung saan mayroong konting aberya.
Hindi naman sa ating drip irrigation system yung problema. Yung problema po andito po sa tubig na ginamit natin. Ito pong tubig lagun. Ina-anticipate ko nga dati na ito'y maging challenge po natin dito sa ating drip irrigation. Ang nangyari ho kasi bago pa maubos yung tubig doon sa tangke, bumabara, hindi naman siya bumabara mga pariete, napahina po yung lakas po niya dahil ho rito sa tatlong water filters na nilagay ho natin. Napahina yung yung pressure ng tubig. Ang nangyari yung yung tubig papunta roon sa sa may baba. Yun lang may tubig roon. Pero sa dito sa gawing mataas na bahagi po ng lupa ho natin, hindi na ho makaakyat yung tubig. Kaya doon lang sa may halos kalahati lang yung mga kalahati lang sa area yung may tubig kasi hindi na ho makaakyat dahil bumaba o humina ho yung pressure. Kaya ang ginawa ho natin, inalis ho natin itong dalawang filters para isa na lang ho yung filters na gumagana. Ito po silipin natin at titingnan natin. Wala na hong filters ito. Yan, wala na pong filter ito. Itong dalawang nais sa taas, wala na ring filter. Kasi, yun na nga, madaling mabara o humina yung pressure dahil dito. Ito na lang ho yung may, yung may filter. Ito po yung filter niya. Yan, ito po yung filter. Kaya, parang, nabubuisit ho sila rito kasi maya-maya palit sila ng filter kasi madaling mabara o madumihan ho yung filter kasi malabo naman kasi talaga yung mga tubig na dadaloy ho rito galing po sa ating tubig lagun. Yan. Kaya po sila ni Kairni medyo nabubuisit na palit ng palit, maya-maya palit ng palit ng filters po rito. Kasi hindi na nga aabot yung tubig rito sa gawing mataas na bahagi ng area po natin kasi humina yung pressure ng tubig dahil dito. Kaya nga rin yung ating pressure reducer hindi na rin ho natin ikakabit ho yun. Kasi lalong humina ho yung pressure pag nandoon pa yung pressure reducer ho natin. Kaya yung hakbang na lang ho yung gagawin ho natin, yun pong bomba o natin doon sa ating tangke po ng lagon doon. Gagawin ho natin doon, ilagay ho natin sa loob po ng drum, plastic drum, katulad ng mga drum nito. Bubutasan, bubutasan natin sa buong sa buong drum at babalutin ho ng yung net, yung katulad po ng net ng kulambo para naman yung mga malalaking particles hindi na ho makakarating po rito sa ating tangke. Pero yun naman sa tingin ko hindi yung total solusyon po ng ating problema kasi andi dito pa rin ho yung yung mga sediments ho niya, yung parang yung parang pinong-pinong parang parang usok na nga na nasa tubig. Yun ang hindi natin pwedeng i-filter sa pamamagitan ng yung net. Dito ho siya ma-filter. Kaya po ito, madaling mabara pa rin ito pero kahit papaano maibsan ho yung madalas na pagpalit ho ng filters po nito. Pero hindi ho yun talagang yung solusyon kasi yung talagang tubig din naman ng lagon talaga malabong malabo po. Hindi po siya malinaw. Kaya madaling bumara ho yung natin, yung filters. Kasi ito ho yung pangunahing sasala ho roon sa tubig. Pero walang namang problema sa ating sistema, sa buong sistema po ng ating drip irrigation. Ito lang ho yung tubig. Kung saan noon pa man ina-anticipate ko na maging challenge po natin.
Yun na lang hong gawin ho natin. Ilagay ho natin yung bomba sa loob ng drum na may butas, tapos babalutin ho natin ng net para maibsan po yung madalas na pagpalit po ng filters po dito. Yan. Mga paryente, nandito po tayo ngayon sa ating katatapos lang na free range. At hapon po pinakawalan na po natin ito pong mga alaga po natin at naninibago ho sila. Dito lang ho sila sa malapit gumagala kahapon. Hindi nila po alam na ganito po kalawak ho yung galaan po nila. Pero sa tingin ko nitong darating na mga ilang araw, sila po ay aabot na doon. Sa ngayon ay dito lang po sila pagala-gala sa malapit. Yan, ito po yung mga fatteners po natin. Yan. At ito naman po yung sinabi kong pakainan po nila. Itong mga PVC na nakabitin. Para po hindi ho maiputan po nila at mapanatili po yung kalinisan. Yung kulang na lang po nito, yun pong waterer. Wala ho kasing stock sa bayan, yung malalaking mga waterers, yung nakabitin din. Kaya gawa lang muna ng paraan yung patubig po nila habang wala pa po yung waterers po natin. Maglagay po tayo ng waterers dito sa pagitan po ng mga pakainan po nila. Kung ano mahalaga po kasi itong pagkain nila, ganun din po kahalaga po yung waterers, yung inuman ho nila. At ito yung pinakaunang pen po natin. Dito ho natin ilalagay po yung mga maliliit, yung nanggagaling doon sa ating brother pen po natin. Dito ho natin sila ilalagay pag medyo ganito na po sila kalaki. At hindi ho kasi natin pwede itong bibitawan kasi delikado pa po ito sa mga predators. Yan. Ito pong mga dito sa ating pangalawang pen, ito po yung mga lawgi siridadong para mo dugok na sila. Yan napakalikot kasi nitong mga manok na ito. Ay, ikaw na daw mo. Yan. Doon na pagkain doon. Ito ho kasi, mga ilang linggo na lang ito. Ito po atin na rin pakawalan sa labas. Kasi sa tingin ko kasi ito po mga maliliit pa rin. At kahit pa paano dapat pag pakawalan na po natin yun pwede na ho silang lumaban o tumakbo man lang doon sa mga predators. Yan. Mga ilang linggo na lang po ito. Pakawalan na rin po natin itong mga manok na ito, itong bats. Dito naman ho yung mga breeders po natin. Yan. Ito po yung mga ating gawing breeders. Yan po mga gawin po nating inahin. Ito po yung mga babae ho rito. Mga 4 na buwan pa lang ho ito, mahigit. So na rin po yung ating mga layers. Gagawing layers pala. Maliliit pa kasi ito Yung kulang na lang dito, yung kailangan magkaroon din ho tayo ng isolation pen. Baga yung mga hindi natin maiiwasan, mayroon talagang magkasakit. Kailangan natin ho yung isolation pen. At mayroon ho tayong gawing isolation pen na medyo malayo-layo ho rito. Yun pong dati nating brother house. Yung pinakauna ho nating brooding pen. Kung saan yan hindi na nagagamit. Yan pong gagawin ho natin ng kasi kailangan talaga ho natin mayroon ho tayong isolation. Kasi kahit sabihin natin bakunado po yung mga alagang mga manok po natin, hindi ho natin maiiwasan. Mayroon ho talagang magkakasakit. Kaya ito po gawin ho nating isolation pen. Ito.
ito pong mga nakalagay ho rito, ito po yung mga alaga ng mga kasamahan ho natin dito. At ito, ipapaalis po natin itong mga manok ho rito. At ito'y gagamitin ho natin isolation pen. Ito po yung pinakaunang ano natin. Kumbaga yung brooder po natin. Nung tayo nag-umpisang magmamanokan, dito ho natin inilagay yung brooding pen po natin. Yung mga bagong pisa, dito ho natin nilalagay. At ito po ay gagamitin natin ulit, gawin ho natin isolation pen. Kasi ito medyo may kalayuan ho ito dun sa ating pinaka area. Kaya ito mas maganda. Gawin ho nating isolation pen. Yan. Yun na lang ho kasi yung kulang. Kasi hindi po pwedeng magkahalo-halo po yung may sakit at saka yung mga malakas yung pangangatawan, baka na may magkahawaan. Kaya kailangan ho mayroon tayong isolation pen.